Wow, may ganap na naman dito sa city, oh. Ngayong weekend, pesta dito sa Plettenberg. Tawag niyan dito ay Plettenberg Boka. Boka? Tawag niya Plettenberg. Flibo. Plettenberg Boka. Plettenberg. Ano pa lang, simula kahapon, hindi na pwede mag-parking dito sa city dahil nga naayos na nila yung mga rides. Oh. Wow! Dito na si Fiona. Pakita ko lang bag mo, Fiona. Yan ang bag. Yan yung bagong bag niya. At ngayong weekend, pesta-pesta na naman dito. Sana hindi uulan ba? Kaya mag-party ba? Kaya ako ngayong Sabado, no? Tapos, baka magpunta kami dito kasama sila Oliver at si Harvey at Rafaela. Yan, ang ganap ngayong weekend dito sa amin. Ito na yung last na tas meron pang marathon next month. Tapos na ang mga event dito sa city. Next year ulit. Or baka sa December, pero mga lang yung mga Binax Mark, mga maliliit lang na Binax Mark ba. Hindi katulad sa mga big city. Ang ganda ng mga Christmas market nila, no? Dito sa amin. Nasa bahay na ako. Kauuwi ko lang galing galing nagsundo kay Fiona ngayon. Maglinis, mag-asikaso kay Oma. Nag-grocery na kami. Konti lang, no? 100 euro na yun. 100 euro, mga 7,000. Yan dyan si Oma, sa likod ko. Pinainom ko siya ngayon dahil kanina hindi niya ininom yung isang baso na may ginawa ako na tea para sa kanya ba. Hindi niya ininom, kaya ako na magbibigay para talaga na meron siyang enough na nainom ngayon na tubig or yung tea na binibigay ko. Dito yung nandito yung, ito pala yung regalo namin ni Philip nung birthday niya. Hindi ko po napakita sa inyo to. Kasi gusto ko, may picture to ni Philip. Tingnan po niyo. Ito po ay napakalaki na milk at chocolate to. Ito ay pang 3 beses na ako regalo kay Philip ng ganito. Yan yung picture namin nung komunyon ni Fiona. Yan si Philip. Ang komunyon ni Papa. May nakalagay dyan. Happy birthday, Philip. Yan. Hindi ko ito napakita sa inyo pala. Nilagay ko dito sa kwarto ni Uma dahil tuwing nakikita niya ito, natatawa siya. Oma, kumaso nas gisin? Hindi bilda? Hindi kumaubin. Philip. Pag nakita kasi niya yung mga apo niya, natutuwa talaga yan siya. Kaya, ilagay ko dito yung napakalaking karton. Tingnan ninyo, nasa ni Oma, nasa bintana. At ngayon, ibibigay na natin sa kanya itong kanyang, konti na lang siya. Yun na lang ang bibigay ko. Tapos, manonood yan siya ng TV. Maya-maya matulog yan siya. Kaya hindi yan tayo natulog ng mahabang oras kahapon dahil palagi siyang nagsisigaw ba. Yun ko, may tao kasi dito na sabi niya may babae daw. Actually yan ang mga sinasabi niya sa amin. Bakit? Inumin natin si Oma. Come, Oma, trinken. Yan. Dandahan lang. Para hindi maano si Oma. Nilagyan ko siya ng kanyang ganito. Dahil nakabukas kasi yung bintana niya at ayaw niya na pag sumasakit yung tinga niya. Sensitive kasi yan si Uma. Simula pa noon. Palagi talaga niya yung pinoprotektahan yung kanyang tinga ba lalo pagbukas yung bintana, yung hangin ba. Sumasakit kasi kaya ganyan yan siya. Nasanay na yan siya na Ito yung kwarto ni Oma. Medyo flat yung niya yung bed dahil das is Oma. Das is Oma, Elizabeth. Yeah. Yeah. Sabi niya, sino daw yan nasa camera? Sabi ko, ikaw. Naglagay din ako ng upuan dyan kasi minsan pinapakain ko siya dito sa kwarto niya.
Nakaupo lang ako katabi ni Oma. Si Martin ang nagpahiga sa kanya dahil nagsundo ako kay Fiona. Diyan siya kanina, nakaupo siya dyan. Nilinisan ko na din yung ano niya. Tuwing ano yan si Oma, tinatanggal namin yung diaper niya. Hindi talaga namin tinatagal dito sa kwarto niya. Tinatapon talaga namin agad para hindi naman mangamoy dito sa loob ng kwarto niya. Alam naman po ninyo pag ang ihi, no? Marami tayong gamot na iniinom na. Kaya tinatapon ko po talaga agad. Kahit madaling araw pa yan, lumalabas talaga ako at tinatapon ko sa labas, sa basurahan. Ayaw ko na ano dito yung ano niya, diaper sa kanyang basurahan ba. Tinatapon ko talaga agad. Kaya yan lang muna update kay Oma. Okay lang yan siya. Maya kakain na naman yan. Matulog. Sana matulog to ng kahit konti lang. Para hindi siya matulog mamaya ng oras ng ano ba, kain. Kasi sa gabi, mga alas 6, alas 7, natulogin siya. Tapos gumigising madaling araw na. Tapos madaling araw na minsan kumakain. Tulad ng isang araw. Hindi naman palagi. Hindi naman araw-araw. Pero nung isang araw, nung Lunes ata yun. Kamo matrangkin. Trangkin. Ambisyon ako. Yan. Lapit na ubos, oh. Mainom naman siya. Hindi na natin dapat siya hayaan na, kasi pag hinayaan na ayaw niyang inumin to na siya lang, konti lang yung nainom niya. Bawal naman yun, baka ma-dehydrate si Uma. Kaya, nagbibigay talaga kami ng oras na kami ang nagpapainom sa kanya. Kasi nakakalimot na yan siya. Yan lang, kalma lang si Uma. Ito din, kalma lang din. Kalma lang din ako, oh. Dito ako sa, sa itsura ko. Napaka-haggard. Tingnan po ninyo yung bulaklak na binili ko. Ano na siya? Nalaya na. Ito na side na lang, oh. Parang ano pa siya. For dito, yung iba, nalaya na. Di talaga siya nakaabot ng Sabado sa ating, pagdating natin mga bisita. Kailangan ko bumili ng bago. Meron pa naman ganito doon. Marami pa silang mga ganyang bulaklak na, Kaya bibili ako, babalik ako doon. Siguro bukas or Sabado. Bibili kami ni Martin. Ayan, oh. Maganda kasi yan nilagay sa lamesa. Lalo na pag may bisita tayo ba. May bisita kasi tayo ngayong Sabado. Ayan, sayang. 5 euro. Bili ko nito. Napakadami, no? Mura na siya. Ayan na si Philip, oh. Kasi, Martin, ito yung view ng labas ng kwarto ni Oma. Di ba? Ang ganda ng, view sa labas ng kwarto ni Oma. Yan, tahimik. Yan dito, Huwebes. Tahimik, parang walang tao. Parang holiday ba? Parang weekend, Sunday. Yan, ganyan talaga dito sa Germany. Mga tao busy sa trabaho. Hindi mo sila makikita. Lalo na pag winter, nako, ma-homesick ka talaga. Ngayon, dito ako sa namin. Ako dahil meron akong nilabahan na nilabahan. Lagay sa dryer ba? Tapos na siya. Ito ay mga towel ni Oma, mga damit niya. Hindi ko kasi sinasampay sa labas yung kanyang mga damit. Lalo na ang towel dahil matigas. Tapos sensitive kasi yan si Oma ba. Yung likod niya, ayun yung matigas na towel, yung pinupunas ba sa niya, sa balat niya. Kaya nilalagay ko sa dryer. Pagkatapos kasi nitong dryer, napaka-lambot ng Tingnan po niyo to. Yung towel namin, at saka hindi na din tayo makasampay sa labas kahit pala paminsan-minsan, ulan siya, umambon. Tapos yung sampayan ko naman doon, wala pa naman yung tip bak, makalimutan ko. Kung umaalis ako, mabasa na naman ulit, maglabahan ko na naman ulit, diba? Kaya lagay ko na lang ito sa dryer, patay tayo sa bayarin nito. Wish ko talaga, sa Germany ba, tawag niyan? Yung mainit ba? Yung buong taon ba? Parang sa Pinas lang ba? Kasi maganda din naman ang winter, kasi malamig, kita ka ng snow, pero magastos, bili ka ng oil para sa heater. Tapos, tawag niya, kailangan mo palagi nililisan sa labas, lalo na pag madulas, kasi baka may madulas doon sa daan, makabayad ka, ganyan ba? Tapos hindi mo pwedeng baliwalain kasi dito, hindi pwedeng binabaliwala yung mga, nila, kailangan ginagawa mo talaga. Kaya pa, yung ko, at maglinis-linis pala ako konti dito sa ating
May bisita nga tayo, no? Kaya naman pagdating nila dito, ang kalat. Baka kasi dito matulog si Harvey din. Kasama sila ni Oliver ngayong Sabado. Hindi naman maarte yung mga kaibigan natin, mga ano, ngayon sila lalo na sa Oliver, no? Ilang beses na yung katulog dito sa amin ba? Wala yung problema. Wala yung problema sa kanya. Nasanay na talaga yan siya dito sa amin. Kahit saan pa yan siya matulog. Sanay na yan si Uli. Sanay dito kaya, hindi ko pa tinapon yung bed. Diba sabi ko sa last night, tatapon na namin yung bed. Pero, wala pang oras kasi si Martin. Hindi ko naman kaya yan ako mag-alsa niya sa taas. Hindi naman ako, hindi naman ako, tawag niyan. Takot ako baka masira pa. Imbis na magamit pa ni Philip, baka matapon dahil masira. Itong damit na to, no? Nakikita yung dibdib ko. Kasi hindi malaki yung dibdib ko eh. Flat kasi. May ano pa yan siya dyan. Kita pa yung, may maganda pa kay, ano ba? Suot pa natin dahil hindi pa naman autumn, summer pa. Ayan. Magtrabaho muna ako dito ha, para matapos ako. Alam pa ba ninyo, pag palagi nyo nilalagay sa dryer yung towel, kung nasisira siya. Yan yung mga towel ni Uma. Nasira na. Kung si Uma, hindi pa lang yan siya nagkasakit ngayon. No? Itong mga towel na ito, matagal na itong tinatapon. Kasi noon yun yung ginagawa ni Uma. Pero ako hindi ko tinatapon kay, di ba magamit pa naman yan. Marami naman kaming towel doon na reserve pa, pero hindi ko pa ginamit. Dahil, sayang naman to. Saka na to talaga tapon pag sira na talaga ba? Ito sa gilid lang naman to pwede naman tanggalin. Ganyan mangyayari sa towel. Pag lagi siyang nilalagay sa dryer. Fiona. Hello, Fiona. Turn around, baby. Puno ng bag. Daming dala. May payong. Ready na talaga to si Fiona palagi. May payong. May cover sa bag niya kung ulan. Grabe talaga to si Fiona. Ay. Hinihintay namin yung bus na nasakyan namin pa uwi. Nasa bahay na kami. Kararating lang namin ni Fiona. Sinundo ko si Fiona. Nagsigaw na naman si Uma. Ilang araw na yan, ganyan si Uma ba magsigaw siya. Minsan sa madaling araw pa naman. Pakakala ng mga tao may nangyari dito, no? Sabi ko, sinagsabihan ko talaga si Uma. Huwag ka huwag ka magsigaw. Sirato natin kung parang sobrang sobrang maliwanag. Lalo na may mukha ko. Ayoko kasi yun, yung malaking ilaw. Meron pala nagbigay sa atin ng regalo. Pakita ko po sa inyo yung regalo niya. Yung una na regalo na bubuksan natin. Kahapon ko lang to siya natanggap. Pakita ko po sa inyo dahil ito ay sa Sarah. Buksan natin. Or binuksan ko na to siya, no? Pero hindi ko pa siya natingnan. Hindi ko pa siya nalabas. Sa karton. Yan siya. Sabay-sabay natin bubuksan. Titingnan natin kung ano to. Hala. Yung isa sa bag na gusto ko sa Sarah. Yung in order. Ang ganda. Ano siya? Ito pala yung niya. Ito pa. Meron siya may lamang loob. May mga, siya. Hindi ko to itapon ng mga ganitong mga pag may mga bag akong binibili ba o natatanggap ng regalo. Hindi ko nilatapon itong mga nilalagay na dito kasi magamit din natin yan sa ating mga bag, no? Pag ilagay mo sa cabinet. Tapos ano lang siya, ganyan. Magnet. Sandas, ganyan siya. Ang ganda ng kulay. Wala akong ganitong kulay na bag. First na bag ko to na ganito ang kulay. At maganda din yung niya. Yung... ito din. Tingnan niyo. May ano pa may letter R pa dito. Mommy Rose. Mag-upat na ako. Ang ganda niya. Nagustuhan ko siya. Parang hindi ito magkasya sa aking bra. Siguro dito to siya. Yan. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung sino nagbigay nito. So, ito yung unang regalo na tanggap natin. Si Martin din, vintage na bag din yung
Kasi si Martin po, mas gusto kasi niya na ako ang mamili ng regalo pa kung anong gusto ko kasi alam niya na ayaw ko ng sorpresa. Kaya sabi niya na, ikaw na mamili. Tapos layo po yung birthday ko, 2 weeks before sa birthday ko. Palagi talaga niya kung pinagsabihan ko anong gusto ko. Sabi ko sa kanya, wala pa akong maisip dahil ayaw ko nga sana nang magpabili ng bag or mga ganyan. Minsan kasi hindi natin may magustuhan tayo ba? Gusto natin yung bagay na yun. Ganun na lang, yun na lang. Alam naman natin mga babae, no? Lalo na ako, mahilig ako sa bag. Sabi ko, may nakita ako na vintage na Louis Vuitton. Yun na lang yung pinaregalo ko kay Martin. Maganda siya, sobrang pa niya. Hindi ka magsisisi sa price niya na ba. Kesa babili ka ng brand new talaga, mahal-mahal. Kaya sobrang happy ko dahil yun regalo ni Martin na pangalawang, yung Louis Vuitton na yun, pangalawang bag ko na yun na vintage. Nalala ko niyo, bumili din ako ng unang bag, no, sa Louis Vuitton. Doon sa, sa online ko yun. Ito na siya. Ang ganda. Ano siya? May sling bag pa siya, may ganito pa siya. Bago na naman tayong gamitin. Maganda to siya pag pa. Mahilig kasi ako sa sling bag dahil alam naman po niyo, no, ayaw ko talaga na marami akong binibit-bit minsan ng mga bag ba. Lalo na yung maliit pa yung mga anak ko na palagi talagang slim bag yung gamit ko. Pero ngayon, malaki na sila kaya minsan-minsan pwede na ako magdala ng mga bag na mga gusto ko. Wala na ako maraming dalhin kasi nung bata pa sila, marami kang dalhin, mga gamit nila. Noon, kayo, wala na. Kasi malalaki na ang mga sariling mundo na. Minsan ayaw nang sumasama sa amin. Fiona na lang. Minsan-minsan na lang sumasama yung dalawa. Ay, nagpapasalamat ako sa nabigay nito ba. Maraming salamat. Hindi mo pa tinanggal yung presyo. Nakita ko tuloy. $39.95. Hindi, kasi galing kasi ito sa Zara. Tapos dito na lang ni Senderic sa amin. Tapos siya. Hindi talaga yung matanggal ang presyo, no? Kasi hindi mo naman ma-email yung kung saan siya ni-order. Natanggalin mo yung presyo kaya makita naman may roso. Thank you pa rin ako dahil ang ganda niya. Gusto ko siya. Ito yung pangalawa kong bag na Zara na nasa akin. Meron akong mga bag na Zara na pero pinamigay ko ba? Nadala ko sa Pinas ito kasi ang pangalawa na nasa hindi ko siya ipamigay kasi regalo din sa atin, no? Hindi natin ito pamigay. As ipapakita ko pa sa inyo pala yung vintage na Louis Vuitton na nabili ni Martin. Ang ganda-ganda niya. Ito siya, oh. Tadaan! Ito yung vintage na bago kong Louis Vuitton na bag. Ito ay regalo ni Martin. At sobrang ganda pa niya. Hindi ka pa magsisisi dahil okay pa yung loob niya. Nakita tuloy yung tambal. Yung gamot ko sa high blood. Yung gamot ko, dinadala ko. Okay pa siya. Ito sa loob naman. Okay pa. Wala talaga siyang wala siyang guys. Wala siyang sira-sira dito sa loob. Ganda pa siya. Sobrang linis. Ang ganda. Kilala ko kasi yung may-ari nito. Kaibigan ko yun. Kilala lang online. Hindi pa kami nagkita. Sa Facebook lang kami nagkakilala. Pero matagal na kami yung friends sa Facebook. Mga 10 years na ata. Masang tagal-tagal na. Ito yung niya, syempre yung dito, may makita talaga niyan, siya, may nagamit na siya kasi marami na siyang pinagdaanan. Kasi vintage na nga to siya. Hindi ka naman din magsisisi sa presyo niya. Parang hindi ka mahinayang na gamitin siya palagi. Kaya hindi mo naman pinili siya sa presyo talaga na kung magkano talaga tong bag na to, di ba? Hindi ka malugi ba? Tapos pwede pong sa loob ito lang siya, may lang siya. Sign lang siya ng pwede naman yan siya sira. Lang yan siya. Sign lang yan kasi vintage na nga itong bag na ito. Ito ay bigay, may pera pa May pera pa dito sa akin. May pera pa sa loob, may ticket pa na kasi kakauwi ko lang galing city. Kasi ito siya guys, diba? Hindi ka magsisisi. Binili ni Martin. Kasi sabi ko kay Martin, parang gusto ko yung vintage na bag niyo na binibenta ng kaibigan ko. Gusto ko siya, parang, hindi ka magsisisi dahil maganda pa siya, tas, mura lang niya binenta. 9,000 pesos to. Itong bag na to, 9,000. Sabi ko kay Martin, yun na lang, kung okay sa'yo, yun na lang yung regalo mo sa akin. Sabi niya, okay, kung anong gusto mo. Sabi niya, pinili niya. Kaya palagi ba niya kung kinukulit daw yung gusto kong regalo, nagkapilit na ba daw ako, mga ganyan. Sabi ko, ayoko din ng bagong sapatos. Kaya hindi naman ako masyadong mahilig sa sapatos. May mga sapatos pa naman ako dyan.
At mga damit, hindi na din kasi ako mahilig namili. Hindi na kasi ako namimili din yan dahil magpatapos na yung summer, no? At meron naman ako pang damit siya na pang autumn, pang winter. Hindi kasi ako mahilig mag-aura-aura basta pag mga tinglamig ba kasi jacket lang palagi, no? Iba naman talaga pag summer dahil nakapag-dress ka, ganyan. Sabi ko kay Mati, hindi ko alam. Siguro naisipan ko nun perfume. Sabi ko, yung perfume nga na binigay niya nung Pasko, hindi ko nga palaging ginagamit. Sa cabinet lang. Tapos sabi ko, wala talaga akong naisip. Kaya nakita ko yung nag-post yung kaibigan ko sa Facebook. Binibinta niya yung mga gamit niya. Wala, ang ganda nung... Meron siya ng Gucci. Yun ang gusto ko. Yun, mura din yung binta niya. Ang ganda nun. Yun talaga na hindi mo makita na... Hindi mo halata na ginamit na ba. Sobrang alaga niya yung mga gamit niya. Sabi ko, wala, ang ganda ng Gucci. Nung pag-message ko sa kanya, na sold out na. Sabi ko daw, sabi niya, naunahan ka. Sabi ko, sayang. Ano lang yun, 12,000 pesos ata yun sa peso. Basta 200 euro ata yung binta niya. Basta mga ganyan na Ako ay sayang, parang talaga ko siya. Sabi ko, ang bagal ko naman. Sabi ko, ang bagal ko naman. Hindi ako nag-message agad ba. Tapos nag-post siya kinabukasan ulit sa mga natira na pinipinta niya. May bago. Ito, kasama to. May bago na pinost niya doon. Sabi ko, wala. Ang ganda ng bag niya. Sabi niya, mag-live daw siya. Nanood talaga ako. Timing noon, nasa bahay kami, nanood talaga ako. Tapos wala masyadong nanood sa live na yan, ng araw na yun. Kaya, sabi ko, nagtanong siya kung ano una niyang pakita. Sabi ko, yung LB. Ayun, pinakita niya yung LB. So, sabi ko, mine ko na yan, kung 9,000. So, yun, sabi ko kay Martin, yun na lang yung bilhin mong regalo sa akin. Ay, binili niya. Oh, ito na. Vintage to, pangalawang LB ko na to. Alam po ninyo, mas mahal po yung unang LB na binili ko kaysa dito. Kasi yung yung binili ko, malapit na yun siya mag 700 euro. Yung magkano ba yung magkano ba yung 700? Basta mga 680 ata yun. Iwan ko magkano na yun. Ito, 9,000 pesos. Tapos ang ganda-ganda pa. Tapos malaki pa to. Marami pang magkasya. Yun kasi kasya lang yung cellphone ko at maliit na wallet at manipis na wallet lang. Hindi siya pwede na kasi na yan, di ba? Nakita ko naman yan, vintage din. Ayan siya, di ba? Hindi ka magsisisi, kasi yung zipper niya, okay pa. Tapos dito sa loob, okay pa din, At ito din sa likod niya. Normal lang yung mga ganyan. Kaya, syempre, ginamit ba ito? Pero sobrang, yung ganito niya, importante, yung niya dito, sobrang ganda pa, Ayan pa, dito, yan yan lang, hindi naman yan, kita po ba ninyo? Yan siya, side lang yan, kasi may mga pinagdaanan na itong bag na ito, no? Ang sling naman niya, ito naman niya, ayan siya, Hindi pa, hindi naman siya, okay naman siya. At saka 9,000 pesos, hindi ka na magsisisi. Sobrang mura talaga ang binta niya ba. So, may ako, no? May sinasalihan ba ako na grupo, no? Nagbinta ng mga sikana ng mga Louis Vuitton, no? Grabe yung mahal ng mga binta, pero mga maganda pa naman kasi yan. Pero ito kasi, meron din mga binibinta doon na hindi na masyadong maganda. Sobrang, mahal pa rin yung binta. Pero ito, kaibigan ko na siya ako 9,000 na talaga yung binta niya. Kasi gusto niya, i-let go na yung mga gamit niya ba. Ayan. Sabi niya, natutuwa din siya dahil ako lang daw nakabili. Makita lang din daw niya kasi friend nga kami sa Facebook, no? At yan yung mga tanggap kong regalo ngayon sa aking birthday. Ito ang pangalawa. Ayan. Bagong bag na naman tayo, guys. Kaya sabi ko ba, bakit hindi tayo mamili ng mga vintage? No, okay pa naman. Basta kaya lang sa presyo kasi may mga vintage din na mahal. Katulad doon sa Japan pa. May kilala ko pumunta sa Japan. Bumili siya doon. Nakabili siya doon ng maliit na bag din. Louis Vuitton din yun. 300 euro yung nabayaran niya. Maganda din pa yung bag na kasi mahal. Ito, 9,000, di ba? Hindi talaga sisisi, guys. Yun lang naman yun, Salamat lang tayo sa regalo. Panakita ko lang sa inyo dahil nga mura na siya. At okay pa naman yung itsura. Ano po sa tingin niyo? Okay pa yung hindi ka magsisisi sa 9,000 pesos. At yan lang, maglilinis ako ngayon sa labas dahil nga may bisita tayo bukas. Pupunta lang yun dito. Hindi, sabi ko na sa inyo, no, na konti lang yung bisita ko. Maglinis lang ako dito dahil daming buhok ng aming pusa dyan sa labas. Kasi dyan tayo mag-upo-upo bukas. Maglinis lang ako.
mag-map ako dyan sa labas para malinis pag upo natin bukas. Dito sa baba din. Doon kasi sa living room yung malinis na yun. Kaya nag-vacuum na ako kahapon. Doon hindi na ako maglilinis. Dito na lang sa labas. At yun lang. At i-end na po natin tong video na to. Bukas ulit. Baka makapag-upload ako bukas. Tingnan na lang. Kaya mabisi na tayo. At maraming salamat po sa lahat ng bumati sa akin. Hindi ko na po kayo maisa-isang mapasalamatan. No? Basta nababasa ko po yung mga message ninyo. Ako po'y nagpapasalamat sa mga tao na nabibigay talaga ng oras ba na matiin ako. Kung alam lang po ninyo no, kung gaano po ninyo ako napasaya. Yan lang po. Maraming salamat. Bye-bye. Bis morgen.